Tinatanggap at pinapasalamatan sa pagdalo dito sa isang makasaysayang aktibidad na ito, ang ika-19 na taong anibersaryo ng radyo natin na Gimba. Alam niyo po, ang Combis ang nagluwal sa radyo nating Gimba in partnership with the Manila Broadcasting Company na ting umaga po ay naririnig natin sa himpilan ng radyo nating Gimba ang mga balita ng DZRH. 19 years old na ang radyo nating Gimba sa pamahayag. Batang-bata pa. 19, di ba? Parang ano pa lang. Hindi, dalaga na po eh. Parang ganun. At nililigawan. Kahit bata pa, mayaman naman ang ating naging karanasan. Dumaan sa likot-ikot, sumuong sa mga balakid at hirap, pero nananatiling nakatindig, sumusulong sa gawain para sa katotohanan. Para sa pagdepensa ng press freedom o malayang pamahayag at para sa mamamayan. Lalo pang tumatapang, lumalakas ang loob kapag ikaw ay hinahamon, pinapanday ng panahon. Lalo't higit kapag ang mga tao'y dumadaing, nagsasalita ng kanilang problema at sila ang kumikilos. Na naging andaluyan lamang ay ang ating istasyon, ang ating munting istasyon, ang radyo natin Gimba. Naaalala niyo po ba noong panahon ni General Palparan, halos kasisilang ng radyo natin Gimba dito sa Nueva Ecija taong 2006-2007. Sa panahon po na yon, marami ang natakot sa mga barangay at alam ko may mga saksi dyan na nandyan lang sa gilid-gilid. Andyan ang kaso na may mga binubugbog, ibinibilad sa araw, binaril, tinorture, na nilaman ng aming mga balita at maging kami ay tinarget rin na patahimikin. Noon namang panahon ng pandemic, kinwarantina tayong lahat dahil sa COVID-19. Nagpatuloy tayo sa pagbabroadcast. Hindi tayo tumigil. At nasaksihan ang iba't ibang mukha ng kahirapan, bata't matanda ay natakot o tinakot na lumabas ng bahay. Sa panahon ito ng pandemic, bumubuhos naman sa istasyon ng radyo nating Gimba ang mga nagrereklamo. Andiyan pa ba si Mayor? At nag-aapila ng ayuda. Lumakas ng kanilang loob sa paniwalang meron silang kakampi. Ngunit, ang kapalit noon ay pagkakaso sa personnel ng radyo nating Gimba ng kasong cyber libel at violation of Bayanihan Act o RA 11469. Nang nooy, municipal mayor ng Gimba, hindi si Mayor Galapon si Mayor Boyong Dizon na namayapa na. Ang magandang balita nitong September 13, andyan na ba yung ating legal counsel? Ay, patading na. Nito pong September 13, 2023, na-dismiss na ang kaso. Kaya lang, kung may bubuhay, pwede uling, andyan uli. Ibig sabihin pala temporary, no? So, yung po yung nagpatuloy na kaso na na-dismiss after a year dahil wala naman na po yung naghabla ng kaso at ito namang bago nating mayor, ang sabi naman niya dyan ay
ayoko nang merong kaaway. Sabi niya. At siya mismo, ako gusto ko i-withdraw na yan. Mayor, hinihintay namin talaga yung official withdrawal, talaga namang mawi-withdraw yan. Dahil walang lumilitaw na testigo. Ayaw ng mga testigo na lumabas. Ayaw ding magsalita nung naghabla nung panahon na yon. 2020, inabot po yon ng 2023. Kaya sa magandang balita na yan, ang pinapasalamatan po natin, siyempre, ang mabait na legal counsel, matapang, na si Attorney Erickson Sarmiento de la Cruz, na ngayon ay legal counsel ni Mayor Doc Lito Galapon. Dahil siya rin ay kinakasuhan. Tinangkang patahimikin, busalan at iretag sa gitna ng COVID-19 pandemic at ng Executive Order 70 ng NTF-ELCAC, ang radyo natin Gimba, ngunit hindi tayo pinanghinaan ng loob. Nagampanan natin ang papel natin bilang watchdog ng lipunan, watchdog sa ating komunidad. Hindi na lang tayo radio broadcast. Malaking bagay ang engagement natin sa social media platform. Lumapad po ang ating network, yung ating pong viewers, yung ating pong listeners. Lumaki rin po ang ating followers at yung ating people's reach sa FB page. At may konti namang monetization pa. Alam niyo po ba yon, yung monetization? May konting monetized na rin. Kahit madalas ay restricted ang ating content. Dahil kasi, alam niyo po ngayon, sa social media, masyado silang maselan. Ayaw nila yung patay. Ayaw po nila yung mga tumutulig sa yata. Parang ganun eh. Meron lang kaming naging content tungkol dito sa katatapos na kay yung pag-alala sa martial law. Pagka-post po namin, restricted kami ng 2 buwan. So, hindi na makapag-post. No? Hindi na makapag-post sa Facebook ng radyo nating Gimba na meron pong 115,000 followers. Salamat din kay Doc Reggie Pamugas, kahit paano, nasusustain ang mental health, kahit paano. Doc Reggie, kahit paano po nasusustain ng radyo natin Gimba at ng Combis. Ng Combis, hindi kayo ng Combis. Ang mental health and wellness program na kasalukuyan pong dinidevelop. Salamat kay Doc Reggie kasi minsan siya pa nagpapaalala. Meron tayong bibigyan dyan ng orientation. Sabi niyang ganyan. At syempre, salamat sa ating mga commenter. Alam niyo po yung commenter? Ano yon? Taga-tuligsa. Taga-tuligsa. Nakakain ba yon? Taga-puna. Ano pa? Taga-puri. O, yan, taga-puri. Napakinggan nyo ba kung namumuri? Ayan. Salamat sa ating mga commenter, pangunahin. Kay Professor Ben Domingo Jr. Nakasama natin ngayon. At Sir Robert Sombilyo. Sila po ang nagpapatalas ng ating balitang talakayan mula Lunes hanggang Biyernes. Pati po kami ay natututo. Sila po ang tunay na guro ng kasaysayan. Maraming salamat sa ating mga Board of Trustees na haligi ng radyo nating Gimba. At syempre, higit sa lahat, sa ating mga staff, sa mga anchor, sa mga host,
sa mga volunteers ng radyo nating Gimba sa araw-araw na contribution natin ninyo. Sinikap nating lagpasan ng mga kahinaan, limitasyon, para isulong ang ating gawain araw-araw. Umulan man, may sikat ng araw, bumagyo, ayan, andyan tayo. Ang hamon sa atin ay lalo pang pag-ibayuhin ang ating aktibong pamamahayag sa lokal at sa pagharap sa papatinding sigalot sa mundo. At kaalinsabay niyan ay ang pagpapasigla ng makataong serbisyo sa komunidad sa iba't ibang kaparaanan. So narito po yung ating mga kasama na magpapatunay ang mga liga ng mga manggagawang bukid na talaga namang isa po sila sa laging sumisigaw nang sila ay nagugutom, sila ay walang kabuhayan, at sa pamamagitan nila ay sila rin po ay natututong kumilos sa sarili nila sa tulong din, sa pag-facilitate din ng dialogue ng radyo nating Gimba sa mga nanunungkulan sa iba't ibang ahensya. So meron tayong napupulot na mga aral dito at mga tagumpay na rin nila. Yan. At syempre, eto, magpapasko na naman po. Muli tayong magdadamayan sa ating Pamaskong Handog 2023. Kung noong pong 2022, noong nakaraang Disyembre, ay napasaya po natin ang maraming bata. Dahil tayo noon ay nagbigay ng mga mga sandals na Nike, di ba? Bagong damit. Dahil sa ating mga sponsors, andyan yung ating isang sponsors, ang Ali Center, na sila yung nakapag-top ng mga bagong sandals na Nike pa ang tatak galing sa ibang bansa. No? Pero ngayon naman, itong 2023, ang isa pong iniisip at pinaplano, ay bigyan naman natin ngayon ng halaga ang mga tumatanda na. Ang mga senior citizen. Yan. Para ipagpatuloy natin yung ating laban, yung ating nasimulan doon sa Save the Elders na dahilan kung bakit kami kinasuhan. Ayan. Kasi nung panahon ng pandemic, ay namigay tayo ng mga suporta sa mga senior citizen, pero ang hindi raw yung po coordinated sa munisipyo at parang wala kaming yung pass para magsagawa ng ganun sa community, samantalang sumusunod tayo noon sa quarantine protocols. So yun po yung itutuloy natin ngayon. Para po ito sa mga elders. Sila ang bibigyan natin ng pansin ngayong December 2023 sa ating Operation Damayan, Pamaskong Handog. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. At yun po yung inabot ng radyo nating Gimba sa maiksi lang. Kasi kung babaybayin natin ang kasaysayan, napakarami. At maraming salamat kay Sir August na nakarating po dito dahil ang radyo nating Gimba ay active member din po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas, Nueva Ecija Chapter. So member din po ang radyo nating Gimba ng Alter Media. Ito po yung mga grupo, individual na nagsusulong ng alternative media platform. At ang radyo nating Gimba rin po, ang kaming mga kababaihang mga journalist ay member din po ng International Association of Women's Journalists in TV and Radio. Yon.
iWorks. At meron na rin pong nagtitiwala sa atin ngayon na mga maliliit ay malalaki pala na yon, malalaking grupo. Yung po, international pala. Oo. Yung international, yung pong AMARC, na sila po yung nagbibigay din sa atin ng kaunti, maliit na financial support para gawin natin yung ating mga documentary natin na ginagawa. At nung nakaraan nga po, ang mga manggagawang bukid, yung isa nating itinampok. Ang AMARC ay, Gracia, ano ibig sabihin ng AMARC? Gracia? AMARC, ang Association of, nakalimutan ko na po. Ano ibig sabihin ng AMARC? Association po ito sa Asia ng mga community radio sa buong Asia. So, naka-member din po ngayon ang radyo natin na Gimba doon as a community radio. Association of Community Radio Broadcasters. Ayun, Association of Community Broadcasters in Asia. Community Radio in Asia. So yun po, at maraming salamat dahil nandyan po kayo lagi na tumatangkilik sa pakikinig. Dalasan nyo po na mag-share. Yun na lang, mag-follow, 'di ba? Para dumami pa yung ating listeners, viewers, followers worldwide. At para noon, kahit na maliit tayong radyo, naririnig po yung boses natin sa buong mundo. At sa panahon ngayon na nagkakaroon po ng papatinding giyera at conflict sa mundo, tayo po dapat ay maging handa at maging aware. Marami pong salamat. Magandang hapon.